Magandang araw, Los Biminda, dito sa Luzon. Mayang adlaw sa atong tanan dire, Visayas o Mindanao natin mga kababayan. Mayong adlaw natong tanan. O yung mga certified DDS dyan. Okay. Paliwanag natin mga kababayan sa political issue tungkol sa content natin ngayon, tungkol sa confidential fund, kung bakit hindi ito naipaliwanag ng Vice President Sara Duterte. Explain natin muna sa opposite side congressman ng administration, Marcos. Mga kababayan, alam nila yan na confidential fund, hindi pwedeng i-disclose yan dahil sa issue ng national security. Hindi na matatawag na confidential fund yan kapag i-disclose yan. Sa makuha nila yung atensyon ng mga kababayan natin at mapag-isip na bakit ayaw i-explain, ayaw i-disclose para maintindihan ng mga kababayan natin kung saan napunta yung budget. Diba? Nakuha nyo ba yun? So yan ang purpose ng mga opposite side congressman, at para maka-gain sila ng heart and mind ng mga kababayan natin. May chilling effect yan dahil hindi lahat ng mga kababayan natin ang nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng confidential fund. Pero ang lahat ng mga congressman na yung nagtatanong, alam nila yon. Masyado lang tayong ginawang tanga o ginagawa pa yung ibang lalong ginawang walang alam sa kanilang ginagawa. Wala silang ibang binabanggit dito kundi gusto ng para malaman ng ating mga kababayan kung saan napunta. Pero alam nila yun na ang confidential fund o isang intelligent fund ay hindi pwedeng i-disclose yan dahil sa tinatawag natin na protection for a sensitive information sa bawat civilian asset niyan na ginagawa na kinukuha ng Vice President sa kanyang mga advocacy. Dahil sa confidential fund, mga kababayan, pinaigting nila, pinilalakihan nila ng budget niyan para mag-work out ang tinatawag natin na asset mobilization tsaka yung funds na para makakilos talaga. Kasi yan ang number one issue noon, na ang intelligence fund o ang confidential fund maliit lang, kaya maraming nakakapasok ng mga ISIS o terrorists sa ating bansa. Then hindi makakikilos ng maayos ang ating mga asset na mga civilian dahil lack of funds, kulang talaga. Dahil pag kumikilos yan mga kababayan, marami pang madadamay din yan na mga another civilian. Because the people is the biggest asset ng ating gobyerno. Pag kulang ang budget, normally kulang ang distribution para kumilos ang mga asset natin. So yun na yan ang dahilan kung bakit hindi tayo masyado nakakuha ng mga informasyon doon sa mga enemy of the state, kung saan sila nakapasok na lang, ano ang mga aktibidades nila. Hindi katulad ngayon na nangyari na nilakihan ng Duterte administration noong kay PRDD pa, na para makakilos talaga yung mga asset civilian natin. Yun ang nagpipid sa ating mga PNP para agad mahuli itong mga drug lords
mga communist o mga terrorist o other mga intruders ng ating bansa na labas-pasok na lang dito sa ating bansang Pilipinas. Yun ang sa confidential fund. Ang confidential fund, ito ay para lang sa mga civilian. Now, alam ng mga congressman yan kung bakit. Dahil sa national security issue. Pag once na magsalita si BP Sara, you know guys, you know mga kababayan, si BP Sara ay isa ring reservist personnel ng military. Kaya yan ang ina-uphold ng mga yan, yung Vice President natin na manatili siyang nanahimik tungkol dyan. Dahil pag once na magsalita siya, sa bawat binabanggit niya na kung sino yung mga LGU assets ng grupo o individual, yan ang gagamitin ngayon ng opposite side congressman para idiin si Sara na hindi mapagkatiwalaan tungkol dito sa kanyang pamuno dahil sa national security issue. Pangalawa, itong makakaliwang grupo, bakit lagi nilang inuungkit yan kay BP Sara na saan na talaga gusto nila talagang maipaliwanag yan. Sumasakay sila sa issue ng administration congressman sa opposite side dahil gusto nila malaman kung sino itong mga asset na ito para sa kanilang operasyon. Alam nyo na kung anong gagawin ng mga ito dahil unang-una paralyzed na ang kanilang recruitment dun sa mga sa urban at saka dun sa field dahil dito sa NTF-ELCAC na ginawang constitutionalized na ng Pangulong Duterte dahil sa NTF-ELCAC na yan. So malaking epekto na paralyze yung operation nila, na-cut ang mga fundings nila dahil pinuputol na kung saan ang mga sources ng mga ito. So ngayon, wala sila ngayong makakikilos. Kasi ang mga kaliwang grupo, mga kababayan, meron din niyang mga asset na nagbibigay feed kung saan na ito mga government roof, kung saan itong mga areas na pwede sila makapag-penetrate o ma-infiltrate nila itong mga barangays na hindi basta-basta na ipasok ng mga sundalo o pulis. So, itapol down pa yung administrasyon. Ang gusto talaga nila is babagsak ang gobyerno at sila ang papalit. Lalo na ngayon, wala na si Juma Sison. Hindi na sila makakilos ng maayos gawa ng tinatawag natin nito sa intelligence at confidential fund. Mga kababayan, papaintindi ko sa inyo kung saan napunta ang intelligence fund. Ito ay para sa mga uniform personnel sa ASAP tsaka sa PNP. So hindi sila nakakapokus doon, nagtatanong itong mga congressman at saka mga makaliwang grupo sa intelligence fund dahil alam nila na mayroon tayong tinatawag na separation of power. Naintindihan nyo na mga kababayan. Just to discredit the capacity at makagain ng heart and mind sa mga tao dahil masyadong popular na yung mga Duterte, ito ang ginagawa nila ngayon.
ini-issue nila tong confidential fund. Pero sa totoo lang, alam nila yon na hindi pwedeng i-disclose yan dahil sa national security issue. Hindi mo pwedeng ipagsabi yan, confidential fund na yan, dahil na pag binanggit ng Vice President natin, magbanggit siya ng isang grupo o individual, gagawin itong pamain ng mga opposite side congressmen ng administrasyon. Intindihan ba natin na ang ginagawa ng mga congressman ay nagpipishing lang sila para yun ang gagawin nilang issue tungkol sa national security. So yan ay impeachable offense. Alam nyo na kung ano mga planong congressman ngayon. Gusto nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan din ang gustong mangyari ng mga makakaliwang grupo. But ang pangalawang plano talaga ng mga leftist na yan ay pabagsakin ang gobyerno, wherein ang magiging outcome para sila yung mananaig. So ulitin ko, yung intelligence fund, itong mga congressman at mga kamakaliwang grupo, dahil alam nila may separation of power, hindi nila pwedeng i-question yan sa mga EEP at saka yung PNP. Dahil alam ng PNP at alam ng EEP na alam ng mga congressman yung national security na yan. Dahil mayroon tayong protection for a sensitive information, kaya ayaw magsalita ng VP Sara Duterte tungkol dyan sa confidential fund para sa mga civilian funds asset na kung saan yan ngayon ang ginagawang issue ng mga congressman para dun sa kanilang balak na impeachment. Dahil ang mga Duterte talaga, mga kababayan, ay tinik ng mga kalaban sa politika. Napakalakas ng mga Duterte ngayon. Kahit anong gawin nila, babatuhin nila ng babatuhin ng mga anumang issue. Tingnan mo ngayon, sa Quadcom. Pilit nila sinasama si dating presidente natin, wherein nakita naman natin na kung saan, kahit saan tayo titingin, nandun yung napakalaking nagawa. Si President Duterte lamang ang nakasurpass sa kay former President Ferdinand Marcos Sr. sa mga proyekto. Imagine, mga kababayan, within 6 years lang, napakaraming nagawa. Lalo na itong sa paid tuition fee sa lahat ng mga universidad ng government. Itong mga driver license natin, maabot na sa 10 years ngayon. Napaka yan sa mga OFW na natin, sa mga nila sa visa na 10 years na, di ba? Walang, basta may political will. Ito lang nakikita natin na presidente talaga, sa totoo lang, na may political will. Okay, we back to confidential fund issue. So ngayon na intindihan nyo na, mga kababayan, na ang ginagawa lang ng mga congressman ngayon, nagkunwari para lang makakakuha, pag hindi talaga napaliwanag ng
BP. Talaga may chilling effect yan sa mga kababayan natin na madaling mabula, madaling maloko. Dahil dyan, mga kababayan, nakikita natin ang tawag na ito, mga kababayan, ito ay giyera, no? Tungkol sa politika, opposite side. Ito yung tinatawag natin na unconventional warfare. Unconventional warfare means ito'y giyera na kung saan napagitna ang mga tao o the people of the Philippines ay nasa gitna na itong mga opposite side na babato ng mga lies o ano-ano na lang para lang nila mag-gain yung heart and mind of the people. Yan ang purpose talaga niyan. It's unconventional warfare. Gira ito ng politika. Yan ang ano dyan, ang totoo. So, bahala na maging tanga sila. Kahit nakakatawa, kita mo yung mga testigo ngayon sa Senado lumabas na ng mga talagang kita nyo mga kababayan, di ba, ano na nangyari sa Senado. Umalis na lang si Risa Hontiveros, yung star witness niya, wala palpak. Nakakaya ngayon pinipilit naman sa Quadcom na ito yung sa AJK naman, no? Saka ngayon makikita mga kababayan ng mga congressman, mga ibang opposite side na mga against mga Duterte politician, no? Gumagawa ng mga paraan para lang ma-besmirch tong political bloodline ng mga Duterte dahil sa napakalakas talaga nito. Takot sila. Ito yung mga tinik sa kanilang mga lalamunan. No? Ang ginagawa nila, mga kababayan, isipin nyo mabuti, mga drug lord na ang ginagawa nilang kinakampihan. Mga drug lord. Imagine, ginagawa na lang testigo. Why? Gumagamit sila ng mga drug lord. Kay Kerwin, ginagawa na nilang witness. Kahit sino-sino na lang, ginagawa nilang mga witness. Pinaglalaban nila yung mga napatay ng mga drug lord. No, sa mambabatas, no? Mambabatas ng Pilipinas, kinakampihan na yung mga drug lord. Wala na minsan bumanggit sa kanilang, wala nang binanggit kundi itong mga pinoproteksyonan nila, itong mga drug lord, no? Asa na ang karapatan ng mga biktima nitong mga drug lord, mga kababayan, na biktima ng rape dahil sa droga, tulong sa droga, na biktima ng mga hold up dahil sa droga, wala nang mga pambili. Nakikita nyo? Umatay na lang ng mga tao dahil lango sa droga o gustong magbisyo, wala na. Di ba? Kinakampihan na ngayon ng mga congressman, mga opposite side congressman ng administrasyon para lang topple down ng Office of the Vice President o itong mga itong mga kasamaan din ng mga Duterte, mga loyalists ng mga Duterte sa kanyang administrasyon noon, para lamang magsaksi sila sa kanilang hindi na nila iniisip yung binuto sila ng tao para gumawa ng batas ng maayos at kapakipakinabang para sa bayan. Pag nanood kayo ng mga balita ngayon o sa kanilang kunwaring investigasyon sa Kamara tsaka sa Senado noon, sa ngayon sa dalawang grupo sa Kongreso, sa Quadcom at saka sa di ba? Parang nakakadiri na yung ginagawa ng mga
congressman ng mga ito, sa sunod natin na upload, magbibigay pa tayo ng mga komento tungkol sa mga nangyari. Huwag lang natin kalimutan mga kababayan, Duterte, again, dapat ang mamumuno sa atin. Yung mga certified DDS dyan, bye-bye. Please subscribe, like, and share.